Hi guys, thank you so much for clicking the video. So for today's vlog guys, let's try to talk about yung compensation. And marami kasing nagsasabi na although malaki daw yung kitaan or yung sweldo sa call center, hindi raw siya worth it. Okay? Dahil daw sa maraming aspeto, okay, maraming mga scenario kung bakit hindi daw sapat yung sinisweldo. Okay? So, let's try to address, guys, yung health concerns. Okay? Now, marami ba nagsasabi? And totoo naman, guys, sinasabi rin ng mga iba't ibang doktor na mahirap magtrabaho sa call center dahil nga sa gabi yung work niya. Okay? Ngayon, guys, totoo yun. Tandaan nyo guys, if you're gonna work in a call center, kaya nga maraming mga health checks dyan kasi talaga dapat 100% na fit to work ka kasi yun nga yung pag-work sa gabi talagang mahirap yun guys. Mahirap siya, pero ang sagot ko naman dyan is but marami rin naman nagtatrive. Like for example me, I've been working there for like 15 years and sa awa naman ni Lord, okay naman yung health natin, di ba? So, it means to say na meron ka lang mga discipline na dapat gawin. Okay? Like yung pagtulog mo. Make sure guys na matulog ka ng at least minimum of siguro matindi na yung 5 hours. Wag ka magpo 4 hours of sleep. Talagang dun ka madadali. 5 hours of sleep, kung kaya mo 6 hours and a half, okay na yon. Okay? Pero siguro kung bago ka pa lang, kasi guys, yun na, papasok na tayo sa number 2 which is stress. Kasi the only thing that can really fight stress guys is yung tulog. Okay? So, kung ikaw titira ka ng 4 hours of sleep tapos babanat ka ng stress, kasi guys, I'll be honest, yung sa newbies or kahit sa mga ibang tenured na 2 years, 3 years, talagang nai-stress pa rin sila sa call center. Okay? Even for me, 15 years, pero hindi na ganun kagrabe. Siguro kung 1 to 10, ang nafe-feel ko lang na stress level is around 4. Dahil siguro nga yung sa ko na yan, sa tagal ko na sa call center, alam ko na i-manipulate yung almost all the scores. Okay? Sales, QA, everything. Yan, dyan papasok si experience. Okay? So, balik tayo dun sa tulog, no? So, kung guys, ikaw bago ka pa lang, okay? Hindi mo talaga makakayanan yung stress na 4 hours na tulog. Doon ka dahan-dahang magkakasakit. Okay? So, make sure guys na pag out mo, okay? Make sure kumain ka ng okay. And then, try to sleep. Okay? A good sleep. Para at least pagdating mo dun guys sa gabi, is fighting mode ka. Okay? Yung kaya mo makipagsabayan sa stress. Kung hinanapan ka ng ganon, hinanapan ka ng ganyan, since hindi ka inaantok, makakalabang ka, di ba? I mean, makakayanan mo yung hinihingi sa'yo. Okay? Kung QA or AHT, bibilisan mo, yan. Tapos, basahin nyo yung rules na ganito. Kasi guys, kung bago ka, napakahirap niyan eh. Oo. Pagsasabay-sabayin mo lahat yan. Kala nyo. So, yun yung ano doon. Yun yung deadly ron. Okay? Yeah, that's it guys. So, yung tulog, stress, and then siguro yung, for me this is like part 1. Okay, try natin mag part 2. Yung next one kasi guys, is yung commute paggabi. Pag binigyan ka ng alas 12, na, wow guys, napakahirap nun. Kung 12, diba? Kung graveyard shift ka na, mahirap talaga yon kasi dito sa Philippines normally pagpasok, well dito especially dito sa province, 'di ba? Pag alas 11 na or dito nga sa early guys is 9, wala nang mga sasakyan. So yun, mahirap yung commute lalo na pag umulan pa, 'di ba? Siguro same goes din sa Manila. Yun din yung mahirap doon, 'di ba? Dahil sa maghahanap ka ng mga sasakyan, tapos of course yung safety mo concern din. So yun yung mahirap doon sa sa pag-travel paggabi. Okay? So yan yung first 3 natin siguro, yung health,
yung stress, which is tulog. Well, we will talk more about sa stress, guys, no? Sa next vlog natin, okay? So, and then the other one is of course yung commute. Okay? So, yun guys, yun yung sinasabi nila mga main factors na matindi raw kaya hindi raw enough talaga yung sweldo. Well, ang sagot ko naman dyan guys is it should be enough. Okay? Kasi guys, yung sweldo mo plus the HMO that you have, okay, di ba libre ka naman magpa-consult sa doktor. So, itry mo i-maximize yan. Okay? Yung mga first years ko, dyan ako nag-focus. Since meron akong free HMO, gamitin ko nga. So, naghanap ako ng mga malalapit na clinic or, pwede gamitin yung HMO ko. So, talagang linaspag ko siya for the first year. So, nagpapacheck ako, may nararamdaman ako gano'n, nagpapatingin ako kung paano madaling makatulog. Humingi ako ng advice sa mga doktor. Blood pressure, pinapacheck ko lahat. So, okay naman. Yun, nasagpangan ko siya, nagpasan ko siya dahil din sa may mga professionals tayong inaasahan. And also, syempre, medyo malaki yung sweldo, no, compared sa normal na sweldo. Kahit nga sa manager ng mga Jollibee or restaurants, parang mas malaki pa yung sweldo natin, no? So, yun yung ginagamit ko for traveling. Kung na-stress naman ako, I use my salary, kakain ako sa labas, ganun. Pero hindi ka naman over budget, guys, no? So, pangatlo, mahirap makatulog, no? So, ang una kong ginawa noon, bumili ako ng mga air coolers na magaganda. Hindi pa kaya sa aircon. Okay? Honestly speaking, so, dun muna tayo sa air coolers, which is okay rin. Diba? Sumarap yung tulog natin. Bumili ako ng mga curtains to cover yung araw. Diba? Sa Manila pa yun. So, yun guys, umokay siya. So, that's what I'm trying to say guys, na talagang kaya kung kakayanin. Okay? It's more like a mindset, right? Yan yung dapat nyong gawin. Okay? So, pag nasa call center kasi kayo guys, trust me, more on negative thinking yung mga ipapasok sa'yo ng mga kasama mo dyan. Okay, so it's your job to always be positive. If wala nang nagpa-positive sa paligid mo, you have to be the one to provide positive feedback sa self mo. Sabihin mo sa sarili mo, kaya mo yan. This is just temporary. Bakit yung iba kinaya, ako hindi? Always question that, guys. Alright? So, that's it for now. Guys, nakita nyo yung office namin. Siguro ginagandahan ng mga call centers yung office nila. Dahil siguro para kung na-stress ka, at least, pagpasok mo ng trabaho, if you feel comfortable, no? Okay, so that's it. We're actually on the 8th floor. Okay? So, yan yung mga view. Ganda, no? So, parang nakaka-unwind siya. So, guys, pag na-master nyo naman yung call center, it might take years. Yung iba, unfortunately, hindi kinakaya, but I know kaya nyo yan kasi matatag kayo. Okay. So, that's basically it. Okay. So, see you again in my next vlog. So, let's try to do a part 2. Okay. Guys, thank you so much and bye for now.